Okay, mansin tayo ng maayos para sa ating panimulang panalangin. Sino gusto mag-lead ng prayer? Bagong pagkakataon upang kami ay matuto. Tawaran niyo po kami ng isang bukas na isip upang may pasok namin ang mga itinuturo sa amin at kaunawaan ng mga aralin na makatutulong sa amin sa pagtatagumpay sa buhay na ito. Amin. Magandang umaga sa lahat! Magandang umaga po, Binibining Angel! Magandang umaga po, Ginang Quezon! Ang kapayapaan ay sumasa iyo at mabuhay. Okay, sino ba ang lumiban ngayon sa klase? May mga absent ba? Okay, sino yung secretary niyo? Okay, secretary, pwede bang isulat kung sino yung lumiban ngayon sa klase at ibigay mo yan sa akin? Okay ba? Okay. Again, mabuhay grade 7 na sipag. Ako ang iyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Teacher Angel. And now, may mga alituntunin akong ibibigay sa inyo na dapat ninyong tandaan. Una, ano ang nakikita ninyo? Basahin? ESP. Okay. ESP, E stands for extra. Okay. Ang ibig sabihin, extra, ibigay ninyo ang inyong best during sa ating talakayan ngayon at dapat mag-participate. Hindi mahihiyang sumagot. Okay ba? And next, S. Be sensitive. So, sensitive dapat kapag magsasalita ako dito sa harapan, ano ang dapat gawin? Makinig ng mabuti at hindi makipag-usap sa inyong kapatid. Okay. And also, be sensitive to your surroundings. Kapag may nagsasalita na katabi ninyo, inyong ang pagdungon. Okay. Para hindi maingay ang ating klase. And also, dapat walang gagamit ng cellphone during sa ating klase ngayon. Nagkakaintindihan ba? Next, be prayerful. So, dapat maging prayerful tayo, class. Sa lahat ng bagay, anumang gusto natin, dapat maging prayerful tayo, right? Tama ba? Okay, ano nga ba ang ating tutunin? ESP. Okay, very good. And now, alam ko na ito ang isa sa inyong gusto. Bago tayo magsimula sa ating talakayan ngayong umaga, mag-energizer muna tayo. Okay, sino ang may alam ng roll your hands? Wala pa? Wala pa po. Okay, magsitayo ang lahat. Okay, kailangan sumayaw ang ikalawin ng mga katawan. Okay, guys. Shake your hands. Pagbabalik-aral muna tayo. Okay. Ano ang pinalakay natin last meeting? Okay, hierarkiya ng pagpapahalaga nga ba? Tingnan natin kung tama ang kanyang sagot. Okay.
kang chocolate at sticker. So, idikit mo sa inyong kwaderno. Okay, very good. And now, may aktibidad akong ipapagawa sa inyo. Suriin at alamin. Okay, may ipapakita akong mga larawan. So, bawat larawan ay may ano dyan kung ano ang tamang sagot. Kung ano nga ba ang tatalakayin natin ngayong umaga. Okay, unang litrato ang aking ipapakita. Ano nga ba ang nagpapakita sa larawan? Ano? Ready. Ready? Ano ang Tagalog sa ready? Handa. Taas ang kamay ang gustong sumagot. Handa na, okay? Tingnan natin kung tama nga ba ang kanyang sagot. Okay, pangalawang larawan. Ano ang nagpapakita sa larawan? Taas kamay. Store? Ano? Ang Tagalog ng store? Ano? Negosyo. Negosyo? Pwede. Ano ba? Tindahan. Okay. Maya-maya malalaman natin kung tama ba ang inyong sagot. Pangatlong larawan. Ano ang nagpapakita dito? Ano yan? Profesyon? Ano ba? Mga kurso, meron pa bang ibang sagot? Paghahanap buhay. Okay, sino yung sumagot kanina ng handa na? Okay, at dahil dyan, may sticker ka at chocolate. At sino naman yung sumagot sa negosyo? Okay, very good. Inikit ninyo sa inyong kwaderno dahil may points yan. At sa maghahanap buhay, sino yung sumagot? Okay, very good. Okay, sino ang makapagbibigay sa akin kung ano ang tatalakayin natin ngayong umaga? Sino ang makapagbibigay ng kumpleto? Ano ang tatalakayin natin ngayon? Ano yung kanyang sinasabi nila? Ano? Taas kamay, huwag mahiya. Tungkol sa negosyo, pwede? Ano pa? Paghahanda sa negosyo. Kulang? May kulang? May kulang din. Sino ka makapagbibigay? Go! Tayo! Paghahanap buhay. Hindi? Okay. Last. Okay, very good. Yan naman sa bawat palakpakan. Okay. Ang ating talakayan ngayon ay tungkol sa tama nga ba ang kanyang sagot? Okay. Ang ating talakayan ngayon ay tungkol sa paghahanda sa pagnenegosyo at paghahanap buhay. So maya-maya, manidiscuss natin kung ano nga ba ang mga ito. At bago dyan, ang i-present ako sa inyo ng mga layunin. Una, basa. Ano ang unang layunin? Basa. Nakikilala na ang mga pangarap, ang batayan ng mga pagkukunin tungo sa kagustuhan at maligayang buhay sa mga kwento. Kurso akademiko o teknikal, vocational, negosyo o hanap buhay. Pagkilala sa mga pag-aaral, pag-negosyo, pag-hanap buhay, at ang mga panggawa na career plan. Okay, maya-maya ay masasagutan natin ang mga layunin na ito. So may tanong dito, paano ang paghahanda sa pagnenegosyo at paghahanap buhay? Okay. So ano nga ba? Okay. Sino ang may alam nito na activity? Word box. Okay. So ang gagawin natin ngayon ay may aktibidad akong ipapagawa sa inyo. Okay. Handa na ba kayo? Handa na po! But before that, may mga mechanics akong ipapakita. Una, ang klase ay hahatiin. Okay, makinig muna ng mabuti. Ang klase ay hahatiin sa 4 na grupo. Okay, bawat grupo ay may isang representante sa bawat tanong. Pangalawa, mayroong 4 na kahon sa harapan. So, may mga kahon dyan sa harapan na magsisilbing sagot sa mga tanong kahon A, B, C, at D. Okay, sa loob ng
katumbas nito ay dalawang puntos na bawas. Okay. Last, bawat tanong ay may katumbas sa 5 puntos. Ang grupo na may pinakamataasan sa puntos ang siyang hinirangin panalo. Okay. Ngayon, hahatiin ko kayo sa 4 na grupo. Ilan kayo lahat dito? 39. Okay. Okay lahat. Okay. Hindi na lang mo balik siya sa mo. Tumama lang na ako. So, kanina grupo. Group 1, gawin na side. Okay, group 1. Group 2. Di man yung grupo ha? Group 3 and 4. Okay. Okay. So, pipili kayo ng leader. Okay, isang grupo yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8. Ano na yun? Tatanungin ko kayo, handa na ba kayo? Thumbs up! Okay, very good. Handa na. So, sino ang unang representante ng bawat grupo? Okay, bilis. 1, 2. Ikaw kayo sa harapan. So, ang gagawin ninyo hindi uupo sa harapan lamang ng kahon. Harapan ng kahon. Okay, paunahan nito. Dapat? Okay, dapat walang ingay ang maririnig. Ito lamang ang inyong maririnig mo. Kunin lamang ang ibon ang inyong maririnig. Okay, dapat walang ingay. So, ang bawat grupo na maingay may 2 puntos sa bawas. Okay, first, unang tanong. Ito ay tumutukoy sa pagbuo ng isang maganda at epektibong disenyo ng isang gusali at espasyo. Ano ang tamang sagot? A. Engineer. Wait. Balik muna. Pag sabi ko go, dyan na kayo pupunta sa
Okay. Lahat tayo ay hindi, meron pa mga profession or hanap buhay na hindi pa natin alam, right? Okay. Sino ang gusto maging doktor? Sino ang gusto maging teacher? Okay. Base sa larawan na ito, anong profesyon na nagpapakita? Okay, bumbero. Siya ay isang bumbero. So, ayon kay Carl na meron pang mga profesyon na hindi pa alam ng mga kabataan ngayon. So, ngayon ay i-discuss natin kung ano ang mga ito. Now, kailangan na pagandaan natin ang ating nililiti sa buhay at nagiging tugma ito sa mga personal o mga pansariling sali. So, ano ang mga apat na pansariling sali? Taas ng kamay. Pansariling sali, nandiyan lang sa screen. Okay. Ano ang mga ito? Okay, very good. Okay. Meron kang chocolate at sticker. Now, so may mga apat na pansariling sali. Okay, una, hilig. Ano nga ba ang hilig? So, pag naririnig ninyo ang salita na ito, ano ang hilig? Paborito gusto. Paborito o gusto, maaari. Very good. Next. Palagi mo ginagawa. Ano pa? Meron pa bang ibang sagot? Okay. Ang ibig sabihin ng hilig class ay isa itong matinding interest sa isang bagay o aktibidad na nagpapakita ng natural na pagkaumaling. So, ang ibig sabihin ng pagkaumaling class ay ito ay yung kinikrave mo or gusto mong gawin. Ito ay hilig mo kainin or ano ba. Okay. May papakita mong larawan. Sa larawan na ito, ano ang kanyang hilig? Taas kamay. Sumugot. Okay. Makain. Okay, hilig niya? Kumain. Kumain. Very good. Next. Next. Pagbabasa. Pagbabasa. Hilig niya? Magbasa. Very good. So, ang hilig class ay isa itong bagay or interest ng isang tao. Okay. Now, pangalawa, kakayahan. So, ano nga ba ang kakayahan? Very good. Kaya mong gawin. Ano pa? Katangian ng isang tao. So, may picture ako. Larawan na akong ipapakita. Okay. Ano ang larawan nito? Ano? Doktor or police? Isa lang. Doktor. So, may kakayahan siyang gamot. Oh. Okay, tama. Okay, next. Another yan. Yung iba naman. Bigyan natin ng chance yung iba. Pulis. Okay, Mike. So, ano nga ba ang trabaho ng isang pulis? Bigyan ng halimbawa. Okay, nakuhuli ng mga kriminal. Ano pa? Ano pa ang... Ano yun? Maglingkod sa bayan. Very good. Okay, ang ibig sabihin ng kakayahan class ay isa itong batayan sa pagpili ng tamang kursong akademiko o technical vocational negosyo hanap buhay. So, lahat tayo ay may iba't ibang pipiliing kurso. So, ang kakayahan ay may kaya ka isang bagay. Okay, next. Pangatlo. Okay, pagpapahalaga. Ano nga ba ang pagpapahalaga? Okay. Ang pagpapahalaga, ayon kay Max Feller, ang pagpapahalaga ay objeto. So, ang ibig sabihin ng objeto ay isa itong resources or instrumento ng ating intentional na damdamin. So, sinasabi ni Max na ang pagpapahalaga ay nagbibigay ng kapuluhan o kalidad sa buhay ng tao. Okay, base sa larawan, ano ang pinapahalagahan? Ibang kamay na naman ang gusto mong pag-aaral. Very good. So, ang pinapahalagahan niya ay ang pag-aaral. Okay, next. Okay. Maglilinis. Okay. Ang pinapahalagahan ng tao ay ang kapaligiran. Okay, very good. So, yun ang pagpapahalaga. And lastly, kasanayan. So, ano nga ba ang Ingles sa kasanayan? Experience, maaari. Sino magbibigay sa akin ng exact na term? Okay, go. Try. Kasanayan. Habit, maaari. Pwede. Ano pa? Okay. So, ang kasanayan class sa Ingles ay skills. Okay. So, ang kasanayan or sa
or critical thinking, pakikipagtalastasan ng komunikasyon, pakikibahagi or collaboration, and lastly, pagkapagkamaligahan or creativity. So lahat tayo ay may iba't ibang skills, okay? May iba sa inyo, mahilig makipagtalastasan or makipag-communicate sa ibang tao or sa inyong kaklase. And second is, kasanayan sa pagkarap at pag-proseso ng informasyon. So sino dito ang nagko-computer? Mga online games. Sino dito ang gumamit ng cellphone? So lahat tayo. So sa pangalawang klaso, sino ang may alam kung ano ang tawag mo? Ang ICT? Ano ang sagot? ICT. ICT, ito ay stands for what? International. Okay. ICT is Information Communication Technology. Okay, sa ICT. Okay, yung iba sa atin ay marunong sa mga computer. So may iba't iba tayong skills. And last is kasanayan sa social cross-cultural skills, pagiging produktibo at ibatangutan, productivity and accountability. May kagayahang mamuno at umawak ng responsibilidad, leadership and responsibility. Okay, sino ang may alam kung sino ang ating presidente ng Pilipinas? Ayo. Sino? Okay, very good. Si Bongbong Marcos. So si Bongbong Marcos ay may responsibilidad siya sa ating pamahalaan na mamuno at kanana siya ipamuhat ng mga ayang responsibility or responsibilidad. So siya ang namumuno sa ating Pilipinas. Okay, ngayon, dapat natin tandaan na ang apat na pansariling salip ay hilig, kakayahan, pagpapahalaga at kasanayan. Okay, very good. And now, so may verse ako dito. So ano ang verse na to? Basahin. Basahin. Go! Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Okay, very good. So ang verse na to, class, ay nagpapaiwatin na lahat ng ating mga hilig o ano man ang ating gustong makamit sa buhay ay dapat i-trust natin kay Lord. Ialay natin ang lahat. Dahil ang lahat na kung once kung mag-pray ka kay Lord or atong ihatag sa yahatanan, ang atong future, ang atong plano is mahantay din siya. Okay? So dapat yung tandaan ang verse nito. Okay, next. Pagsusuri. So kunin ang inyong mga kwaderno at may sasagutan ako sa inyo. Okay, bibigyan ko kayo ng 3 minuto upang kunin ang kwaderno. Okay, so ang gagawin ninyo ay sasagutan ninyo ito ang mga tanong. Ano ang aking mga gawain 10 taon mula ngayon? Okay, yung iba ay not right. So yung iba ay wala pa. Okay, ilalagay ninyo sa inyong kwaderno. Okay, bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang sagutan ang mga ito. Okay? Okay, your timer starts now. Una, ano-ano ang aking mga gawain? Pangalawa, saan ako nagtatrabaho? Sino-sino ako nagtatrabaho? Okay, answer only.
7 minutes. Sino ang tapos na? Taas kamay. Okay, yung iba. Hintayin natin ng iba. Okay, tapos na yung iba? Okay. Sa ating paglalakad, continue lang ha. So, sasagutan ninyo ito. Between goal and balangkas, mga hakbangin action plan. So, sa una, miniliting karera. So, ano nga ba ang inyong goal sa buhay? Then, action plan. Magbibigay kayo ng tatlo kung ano ang dapat ninyong gawin o ano ang inyong mga plano. Okay. Continue answering. Okay, ito. Sagutan ninyo. May 5 minutes pa. Ano ang inyong goal? Then, action plan. Magbibigay kayo ng tatlo para magtagumpay kayo sa inyong pinapangarap o goal ninyo. Okay.
So, lagi nating tandaan na ang pansariling-sari tulad ng kagayahan, hilig at kasanayan ang batayan para sa pipiliin ng karera o hanap buhay. Okay, halimbawa nito. Ano ang kanyang hilig? Sino makapag-sagot? Ang hilig niya ay magtanim. Ano ang kanyang kagayahan? Magtanim. Ano ang kanyang, ano ang pinapahalagahan niya? Magsasaka. Ano ang kanyang kasanayan? Magtanim. Okay, very good. Okay, ito. Ano ang kanyang hilig? Magpatay ng? Oy. Ano ang kanyang kagayahan? Oy, ang magpapahalaga? Pero, how about ang kasanayan? Nagpapatay ng? Very good. Ito. Ano ang kanyang hilig? Okay, magdamot sa may sakit. Ano ang kanyang kagayahan? Magpapahalaga. Doktor, ang kanyang kasanayan? Okay, very good. So, lahat ng mga profesyon dyan na nakita nyo sa larawan ay may mga hilig, kakayahan, pagpapahalaga at kasanayan. Okay, and now, ang pangarap ay tulad ng puno. Kailangan ng pagsasakripisyo bago ito mamunga. So, sino naniniwala dito? Yan. Quotes yan. Okay, sino makapagbibigay ng explanation kahit kunti? Ang pangarap daw ay tulad ng puno, kailangan ng pagsasakripisyo bago ito mamunga. Sino ang makapagbibigay? Explain. Kung ano ang ibig sabihin ng quotes na yan. Okay. Kailangan mo magpapalagahan muna bago may tumakuha. Okay, very good. Bigyan ng limang clap. Clap. Okay, very good. So, dami ng speaker kasi na pa-participate. Sige, ano ba? Sino makapagbibigay ng explanation? Ang pangarap ay tulad ng puno. Kailangan ng pagsasakripisyo bago ito mamunga. Bago mo makuha yung pangarap, kailangan mo sa hirapan. Okay, very good. Okay, class. Sa pagtapos ng ating talakayan, ang quote na ito ay pinaka-importante sa atin. So, ang pangarap daw, hindi natin makakamit ang ating pangarap kung walang pagsasakripisyo. Halimbawa, gusto mo maging isang doktor, pero hindi ka kumilos. So, kailangan mo magsakripisyo upang maging isa pang doktor. So, gaya ng puno daw, hindi ito mamumunga kung hindi natin aalagaan, dinidiligan, noon sa mga iniingatan. So, pareho na din sa ating buhay. Or pinapangarap natin, kung anong pangarap natin, dapat tayo magsakripisyo upang tayo ay magtagumpay. And now, para sa ating presentasyon, ang gagawin ninyo ay pumili ng isang representante para ibahagi sa klase ang kanyang sagot. Ibahagi ito sa loob ng 2 minuto. So, rubric. Nilalaman 20%. Paghahatid o delivery 10%. Construction o pagkagawa 10%. Relevance o kaugnayan 10%. So, kabuuan 50%. So, sa inyong grupo, kung pipili kayo ng representante, tapos i-present ninyo ito, inyong i-answeran na ang aming hanap buhay. Okay? So, sino na ang nakapili ng kanilang representante sa bawat grupo? Okay. Group 1 tayo mag-start. Okay, group 1. Sino ang inyong representante? Okay. Go! Group 1. Basahin ang inyong sagot. Kung ano ang inyong 10 taon mula ngayon. Okay, wala yung group 1. Basahin ang inyong sagot.
And now, para sa ating palapos na panalangin, aking inanyayahan lahat tumayo. At manalangin tayo. The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Father, the Son, and the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Okay, paalam na sa lahat. Paalam na po, Pinipining Angel. Paalam na po, Pinang Quezon. Ang kapayapaan ay sumasa iyo at Okay, mag-iyo po muna. May bibigay ako sa inyo. Okay, ano lang masyado?